Pakinggan nyo. Kaya gusto nating manawagan, kapatid Ramil, sa mga miyembro, sa lahat po ng miyembro ng sama, mga kababayan ng comics na iyon. At kung kayo po, nagkaroon kayo ng kopya, itinago po niyo yung iba. Ipagkaloob po ninyo at bigyan po ninyo ang inyong mga kamiyembro sa samahang yan, mga kamag-anak, na nasa malalayong lugar, padalhin po ninyo ng kopya. Tama? Sino ang nagka-campaign para yung comics na yan kumalat? Hanggang sa malalayong lugar, sabi Brother Joseph, ministro ni Manalo. Iglesia ni Manalo ang nagka-campaign yan. I am sorry to say this. Bakit ini-adapt yan ni Miss Lucy Cruz Valdez? Nabawasan tuloy ang pagtingin ko sa kanya, saka sa ABS-CBN Alam mo kung bakit, Brother Joseph? Nagbigay naman ako ng pleading sa kanila, pinirmahan ng kanilang presidente. Sabi ko, huwag niyo munang ipalabas dahil Monday pa ako available. I was in Benguet then. Aba, hindi na ako inintay, pinalabas na lang basta. Yan, kaya makikita mo, merong grand design behind this. At hindi ko alam kung sino ang ginagamit. Kung ginagamit siya o ginagamit niya ang sino. Kasi lumalabas, yung sinasabing millions ng account, wala pa palang 70,000 ng balance nitong mga account na ito, Brother Joseph. Paano ngayon yan? Ano mangyayari dyan? Di ba yan ilalabas na masyado namang unfair sa atin, Brother Joseph? Yang pangyayaring ipinalabas na yan ni Miss Lucy Cruz Valdez. At saka in-interview niya pa yung isang tao ron. Sabi niya, yun daw ay chief security ni Soriano. Miss Lucy Cruz Valdez, did you not mind asking him an ID? At doon ba sa ID, may nakalagay ba doon? Chief security yan? Hindi nga chief security yan Yan ay suspendidong miyembro dahil inireklamo ng maraming kapatid. Kaya yung kinuha mo si Ber Santiago, tiwalag yun. Yung si Yolanda Tandog, tiwalag yun. Iglesia ni Manalo yun. Yung isa pa, yung Valeriano, yung matandang makakalbo na. Kaya ko raw ipinibimbi ng pasalamat para maubos yung lugaw. Malisyoso utak nung matanda na yun Iglesia ni Manalo rin yun, Brother Joseph. Brother Eli, yung pong Miranda ang pakilala, Valeriano. Sinungaling pa nga Bakit po? Pinakilala yung Miranda pero hindi talaga yun ang apelyido nun Ano po ang talagang pangalan? Nakahanda ba tayo kung ano talaga pangalan nun? Nakahanda ba tayo? Sige po. May footage yan ipinalabas yan sa Net25 na miyembro nila yan Pakita mo. Eto. Totoo niyan, si Ginoong Soriano po nag-akit sa akin dito sa iglesia ito ngayon. Sapagkat lagi niyang inaatake ang iglesia. Ano ang pangalan niyan? Valeriano Medina. Oo. Pero ano ay pinakita sa ano? Ano ang pinakita sa assignment? Hindi ba rin yan, di ba yan din yung tao na yun, Brother? Yan din po yun. Yan din po yun. Anong pangalan niya dyan? Valeriano Medina. Yan. Miyembro ng Iglesia ni Manalo yan. It's sad to say, Miss Lucy Cruz Valdez, ang pinagkuha mo, puro Iglesia ni Manalo. At nakakapagtaka, ang mga footages na pinakita mo, galing sa Iglesia ni Manalo, nasa Net25. What is the reason behind all this? Nagpapagamit ka o ginagamit mo sila o ano? Nagtatanong lang ako. Kasi you can't help but think, if you are thinking, Brother Joseph, bakit nagkaganon? Ang kinuha niya, mostly yung pinagsalita niya, Iglesia ni Manalo. Nakarating siya sa compound natin, hindi siya nag-interview rito kahit isang miyembro. Yung isang sinasabi niya, ang mga member daw dito, hinihinga ng tig to 20,000. Ang termino pa ni Lucy Cruz Valdez, yung aking concert daw, racket daw. Sabi raw ng racket sabi ni Lucy Cruz Valdez. Di ba ang sakit pakinggan nun, Brother Joseph? Especially, di ka naman singer. But you are trying to have a concert in order to help the poor. Yun ang aking intensyon dyan Na itayo ko yung ospital sa pamamagitan ng pagtatanghal ng 3 concert. At inanyayahan kitang manood, Miss Lucy Cruz Valdez, sa November 7, may concert ako sa Araneta Coliseum with Pilita Corrales, Haji Alejandro, Ray Valera, at saka sino pa? Si Gladys. Mapapanood mo ako uli, kakanta uli ako, kahit boses palaka ako. Kasi alam ko na marami akong followers at marami akong sympathizers all over the Philippines. Mapupuno ang Araneta Coliseum. Kikita ako
para makabili pa ako ng mga machine dito sa ospital. Pero para paratangan mo ko na namimilit ako, pagkatapos nararakit ako, masama naman yata yan. Paratang ng iba, ini-adapt mo, inilagay mo sa programa mo. Sabi nung iba, racket. Sabi pala nung iba, racket, wala ka namang ebidensya. Bakit nilagay mo sa programa mo? Apo. If you are really trying to be a good reporter, Miss Lucy Cruz Valdez, bakit ganon? These are only questions coming out of my mind. Dahil nag-iisip ako, ba't nagkaganon ang assignment? Isang programang pinapanood ko ngayon, ayoko nang panoorin. Alam mo kung bakit? Kasi nakakadismaya, Brother Josel. Anong masasabi mo dyan, Brother Josel? Yan po puro mga aligasyon na hindi sana, kung siya isang fair na journalist, hindi niya dapat ginawa ito na pinresent ng ganito, na wala man lang kinuha ng side ng mga inaakusahan. Lahat ng mga pinagsalita niya ron, dapat kumuha ka ng magbibigay naman ng kanilang panig. Wala. Ang pinagsalita, mga iglesia ni Manalo, Brother Joseph. Alam mo naman, ang pagkakilala ko sa mga iglesia ni Manalo, kalaban natin sa pananampalataya, siyempre wala silang sasabihing mabuti laban sa atin. Ang totoo, kahit naman kanino, walang sasabihing mabuti iglesia ni Manalo. Tanong mo sa akin, Brother Joseph. Bakit po? Ang paratang yan, basta hindi nasa kanilang iglesia, mga sa demonyo Pakita natin ang kopya ng pasugo. Ganyan magparatang yan, mga iglesia ni Manalo. Pakita natin. Pasugo, August 1961. Basahin po natin ang nilalaman ng pasugong ito. At ito inilathala sa pangunguna pa ng kanilang founder, si Felix Manalo, yung kanilang kinikilalang sugo. Ang paratang nila ito, kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Biro mo sakit ng paratang ng iglesia ni Manalo sa protestante Katoliko, Brother Joseph? Opo. Pati iba't ibang sekta protestante, sila'y mga kay Satanas at sa demonyo. Ayan. Kaya kung ganyan ang pananaw na naitanim sa mind conditioning ni Manalo sa kanyang mga members, kaya wala silang sasabihing mabuti laban sa kanilang hindi kasama wala silang sasabihing mabuti sa mga hindi nila kasama Laban sila dahil ang paniwalang itinuturo sa kanila ni Manalo, basta't hindi nila miyembro sa demonyo. Sa demonyo ang Katoliko, sa demonyo at kay Satanas ang mga protestante. Yan po'y nasa Pasugo, August 1961. Yan ba pwedeng itakwil? Itanggi ng iglesia ni Manalo, nasa pasugo nyo yan Anong hatol nyo? Lahat ng taong hindi nyo kasama, kaaway ng Diyos, hindi sa Diyos, mga sa demonyo, di ba? Hindi po alam ni Mayor yan, Brother Eli. Alin? Yung sinabi po na Kung alam lang ni Mayor na lakanilaw yan hindi siya magagalit sa atin binabati niya pa yan pagka may anniversary, tayo, taga rito tayo sa Apalit, di tayo mabati ng Mayor na yan Hindi niya alam siya, ayon sa iglesia ni Manalo, sa demonyo siya, dyan sa lathala na yan. Dahil ang sabi, ang Katoliko at lahat ng protestanteng iglesia, mga sa demonyo. At ipinatatakwil. Pati yan Channel 2, baka hindi nila alam yan. Baka hindi alam ng mga Katoliko sa Channel 2, protestante, na kayo'y mga sa demonyo sa paniniwala ng iglesia ni Manalo. Di ba? Ganyan ang ibig ko. Ayan tignan nyo sa inyong TV screen. Paniniwala po ni Manalo yan, yung tatay ni KRD. Ngayon, si KRD naman, sabi naman niya, yun daw, labas ng kanilang iglesia, makakaaway naman ng Diyos. Namana niya yun sa tatay niya. Parinig natin si KRD, Brother Joseph. Eto po. Kaya lang kayo tinawag sa iglesia para kayo madala sa Diyos. Sapagkat sa labas ng iglesia, ang mga tao po ay hiwalay sa Diyos. Kaaway ng Diyos. Nakita mo? Yan ang sabi ni KRD. Kaaway ng Diyos. Kaya mapaghatol itong iglesyang ito Pero ang nakakalungkot, Brother Joseph, Pero ayon din kay KRD, yung mga ministro niya rin, sa demonyo rin. Kaya walang natirang sa Diyos sa Pilipinas pakinggan natin si KRD. Ang mga ministro niya raw, puro tiwali, puro mga kasangkapan ng demonyo. Lahat. Tape 1. Basahin, pakinggan natin.